Okay mga bata, magsitayo ang lahat at tayo ay magdarasal. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Okay, bago kayo magsiupo, ay tingnan muna ninyo ang inyong ilalim ng upuan kung ito ay may basura. At kung mayroon, itapon ito sa ating basurahan. Okay, at makikiayos ng ating linya ng upuan. Magandang hapon mga bata! Kamusta kayong lahat? Isang makabuluhang hapon na naman ang ating pagsasalu-saluhan dahil siksik, lig-lig at umaapaw sa kaalaman ng ating matututunan. Ako si Binibining Maria Cristina Tibalde at pwede niyo akong tawagin Teacher Tintin, ang inyong makakasama upang tuklasin ang ating bagong aralin. Ngayon mga bata, alamin naman natin kung sino ang liban ngayong araw. Row 1. Very good. Row 2. Very good. Row 3. Very good. Okay, walang liban ngayong araw, kaya naman bigyan ninyo ang inyong sarili ng ang galing clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing! Okay, mga bata, meron akong 3 pamantayan sa loob ng silid-aralan. Una, maging matahimik habang ang guro ay nagsasalita o nagtuturo. Pangalawa, makinig sa guro sa kanyang mga sinasabi. Pangatlo, itaas ang kanang kamay kung may nais sabihin. Bago tayo magsimula, ay magsitayo muli ang lahat at tayo ay kakanta at sasayaw ng 3 bibe. May 3 bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may papak sa likod ay iisa. Siya ang leader na nagsabi ng kwak kwak. Quack, 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 quack. Siya ang leader na nagsabi ng quack, quack. Tayo nasa ilog ang sabi, kumendeng, kumendeng ang mga bibe, ngunit ang may papak sa likod ay iisa. Siya ang leader na nagsabi ng quack, 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 quack. Siya ang leader na nagsabi ng quack, quack. May 3 bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may papak sa likod ay iisa. Siya ang leader na nagsabi ng quack, 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 quack. Siya ang leader na nagsabi ng quack, quack, quack. Ngayon mga bata, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa paggamit ng salitang pang-uri. Ngayon mga bata, ay alamin muna natin ang layunin sa pagkatuto ng ating aralin. Sa pagtatapos ng aralin ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan na nakikilala ang mga salitang pang-uri, nagagamit sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan, nabibigyang halaga ang mga salitang naglalarawan. Ngayon mga bata ay may papakita ko sa inyong isang malaking larawan. Ngayon mga bata,
Nakikilala niyo ba kung sino ang mga nasa larawang ito? Sa tingin niyo ba maganda ang tirahan ni Dora? Ano ang kulay ng kanyang bahay? Mahaba ba ang buhok ni Dora? Ngayon mga bata, sino nga ba ulit itong nasa larawang ito? Very good. Siya ay si Dora. Saan ninyo napapanood si Dora? Ano-ano ang napapansin ninyo sa kanyang larawan? Alam niyo ba mga bata na ang inyong mga binigay na sagot kanina ay tungkol sa panguri? Very good. Ano nga ba ang panguri? Ang panguri ay salitang naglalarawan ng katangian ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Maaaring ang mga katangian na ito ay ayon sa hugis, amoy, lasa, bilang, bigat, at iba pa. Ngayon mga bata, tayo ay maglalakbay kasama ang ating kaibigan na si Dora. Okay mga bata, paano ninyo ilalarawan ang mga larawan na aking ipapakita? Ang una rito ay ang longganisang lukban. Paano natin ilalarawan ang longganisang lukban? Very good! Ito ay kulay pula. Ito ay mahaba. Meron namang lihit. At ito ay masarap. Very good. Paano naman kaya ninyo ilalarawan ang larawan na ito? Very good. Ang browas ay kulay puti. Ang browas ay matamis at masarap. Okay. Paano naman kaya ilalarawan ang larawan na ito? Very good. Ang larawan ito ay pansit habhab. Ang pansit habhab ay masarap. Maraming gulay. Ano pa? Gulay brown ito. Very good. Okay. Pang-apat. Paano naman kaya ninyo ilalarawan ang larawan na ito? Very good. Ang larawan na ito ay keeping. Ginagamit natin ito tuwing ginanap ang San Isidro Pahiyas Festival, kung saan nalalapit na ito at ito ay ngayong May 15. Okay. Paano naman kaya natin ilalarawan ang keeping? Very good. Ang keeping ay kulay pink. Panglima. Paano naman kaya natin ilalarawan ang larawan na ito? Very good. Ang larawan na ito ay tinatawag nating budin. Ang budin ay isang uri ng pagkain. Ito kaya ay masarap, matamis, mapait? Very good. Ito ay masarap at matamis. Okay. Paano naman kaya natin ilalarawan ang kamay ni Jesus? Very good. Ang kamay ni Jesus ay isang simbahan kung saan dinarayo ito na maraming turista. Ano naman kaya ang masasabi ninyo sa kamay ni Jesus? Very good. Ang kamay ni Jesus ay maganda, malinis, at
madaming tao. Ngayon mga bata ay dadako naman tayo sa ating individual na gawain. Tukuyin kung ano ang pang-uri sa pangungusap. Una, mapagmahal ang mga bata sa guro. Pangalawa, si Ginang Reyes ay matulungin. Pangatlo, ang mga rosas ay mapupula. Pang-apat, malawak ang Rizal Farm. Maigsi ang buntot ng aso. Mga bata, ngayon naman ay may gagawin tayong isang aktibidad kung saan tatawagin natin itong ilarawan mo ako. Ang mga mag-aaral ay kukuha ng isang bagay sa loob ng bag ni Dora kung saan tutukuyin natin kung anong pang-uri ito at ilalarawan ito gamit ang pangungusap. Ngayon mga bata, basahin natin ang tandaan natin. Pang-uri ang mga salitang naglalarawan sa anyo, laki, bilang, at hugis ng tao, bagay, hayop, o lugar. Ulitin natin. Ang pang-uri ang salitang naglalarawan sa anyo, laki, bigat, bilang, at hugis ng tao, bagay, hayop, o lugar. Ngayon mga bata ay mayroon akong ibibigay sa inyo na activity sheet kung saan tutukuyin ang angkop na salitang naglalarawan sa bawat isa. Maaari ninyo gubitan ang tamang sagot.